Ibasura ang impeachment complaints. Laman niya ng tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte ngayong araw na deadline ng kanyang pagsagot sa mga reklamo. Tugon ng bise, ni-recycle lang ang mga akusasyon sa impeachment complaint noong 19th Congress. Git niya, nilabag ang due process at may double standard na ipinatupad sa impeachment complaints laban sa kanya at kay Pangulong Bongbong Marcos. Na-prejudge o nahusgahan na rin nila ang mga ebidensya laban sa bise. Itinuring din umanong na gospel truth ang mga pahayag na nagpakilalang dating security aide ng bise na si Ramil Madriaga na nagsabing naghatid siya ng milyon-milyong pisong pera para sa ilang individual. Wala raw ni isang ebidensyang inilabas si Madriaga para patunayan ang kanyang mga aligasyon. Isa-isa ring sinagot ng bise ang ilang aligasyon sa impeachment. Ang mga aligasyon daw kaugnay sa confidential funds hindi nakabatay sa established facts o pinal na findings ng korte. Iginiit ding hindi nasunod ang safeguards na inilatag ng Supreme Court para sa due process. Hindi rin daw pwedeng suspetsa o spekulasyon ang basihan ng reklamo. Kaugnay naman sa umano'y di maipaliwanag na yaman, wala raw nakalagay sa mga reklamo na magpapatunay na nagkamal ng ill-gotten wealth ang bise. Kaugnay naman sa aligasyong nagbanta umanong ipapapatay ng bise ang Pangulo, First Lady at dating Speaker, wala raw patunay na may ganun ngang kontrata at umasa lang daw ang mga complainant sa mga anilay exaggerated conclusion. Kaugnay naman ang aligasyong di niya na ideklara lahat ng kanyang yaman sa kanyang mga salin, nakabatay raw ang mga aligasyon sa mga disclosure na ginawa bago siya naihalal bilang bise. Sa isang pahayag, iginiit ni Committee Member Terry Redon na binigyan ng due process ang bise. Binigyan nga siya ng pagkakataong tumugon pero hindi naman daw sinagot ng bise ang mga aligasyon. Nakalatag din niya ang ultimate facts na may kinalaman sa maling paggamit ng confidential funds, pagbabanta, di maipaliwanag na yaman at paglabag sa requirements ng SALN.